Magandang araw! April Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo, and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Kumusta kayong lahat? Lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral sa unang baita. Narito muli si Tutor Arlene, ang inyong matsayahing guro mula sa Santissima Cruz Elementary School, SDO Laguna. Hello po sa lahat ng ating dear viewers, learners, parents, and teachers. Shout out po sa lahat ng guro dito sa aming distrito at sa aming principal, Ms. Sarina S. Rasco, at sa aming district supervisor, Mr. Luis M. Hermina. Magandang tanghali po sa ating lahat. Una natin pumasok si Myrene Layo, si Cynthia, si Johan, si Carl, si Ronalie, si Elma. Hello sa inyong lahat. Okay, handa na ba para matuto sa panibagong aralin? Kakantahan muna kayo ni Tutor Arlene. Hello baby, hello Rosette. Mahina po. Sasamahan ngayong magpasat at salat, ang hawing magkulay at ang tunit sa man. Halina at ikaman ang matuto sa inyo, kay Tutor Arlene. Kakayanin ng aralin, kay Tutor Arlene. Ni Tutor Arlene? Okay, ngayong araw na ito ay 2 week ang ating pag-aaralan. Mayroon tayong 4 na topic, ano? Kaya dear Director, ito po ay mukhang magiging matagal para po sa araw na ito, ano po? Sorry na po kaagad. Okay, tayo ay nasa quarter 3, week 7, at ang ating pag-aaralan ay pagtukoy o pag-alam sa nawawalang kasunod na ibinigay o pagsunod sa repeated pattern. Ano ba yung tinatawag na repeated pattern na yan? Alright, dapat ihanda na natin ang ating lapis at papel, kwaderno at ang ating self-learning module
humanda sa panonood at pakikinig. Okay, sa ating nakaraang aralin ay natutuhan nyo ang mga hugis na may dalawang dimension. At ito ay ang, ano yan? Tatsulok, bilog, parisukat, at parihaba. Alright. Next naman ay natutuhan nyo rin ang hugis na may tatlong dimension. Ano-ano ito? Ito ay ang rectangular prism, sphere, cone, cylinder, at ang cube. Okay, yan, tama. May mga sumasagot, naiintindihan pa daw nila. Okay ba yung sound natin? Okay po ba yung audio ni Tutor Arlene? Teka, lakasan ko lang ng konti. Ayan, hello. Okay na po ba? Ayan, okay na po ang ating sounds. Paki-comment nga po ng okay. Ayan, sabi ni Ezek Jan ay okay na daw, sabi din ni Johan. Salamat mga anak. Okay, so ngayon naman tutungo tayo sa panibagong aralin. Ayan, ito ay kailangan matutuhan nyo ang pagtukoy sa nawawalang kasunod na ibinigay na pattern. Ayan, tayo muna ay magmatkwentuhan. Ayan, tayo ay magmatkwentuhan. Ito ang magkaibigang sina JC at Michi. Ano napansin nyo kay JC? Siya ay malungkot, di ba? Bakit kaya malungkot si JC? Ating alamin. JC, bakit mukhang malungkot ka? Tanong ni Michi kay JC. Sabi naman ni JC, kasi di ko alam kung ano ang isasagot ko dito. Ibinili kasi ako ni nanay ng math worksheets. Sabi ni nanay, dapat daw ay makumpleto ko itong pattern. Kaso, di ko naman alam kung ano ibig sabihin ng pattern. Sabi naman ni Michi, alam ko yan, JC. Kasi naituro na sa amin yan ng aming teacher. Sabi ni teacher, ang pattern daw ay isang bagay na paulit-ulit ayon sa karaniwang paraan. Maaari daw itong hugis, kulay, direksyon, o bilang na paulit-ulit. Ayan, yun daw pattern ay paulit-ulit. Maaaring hugis, maaaring kulay, maaaring direksyon, o maaari din naman na bilang o number. Sabi naman ni JC, ganun lang pala yun. Ngayon ay alam ko na. Madali lang pala yun, Michi. Oo, JC, madali lang yun. Halika, tutulungan kitang sagutan ng worksheets mo. Pero, tingnan mo muna ang aking payong. Ang ganda naman ng payong ni Michi. Anong napansin niyo sa payong ni Michi? Mayroon itong dalawang kulay. Tingnan niyo ha. Ito ay pula, puti, pula, puti, pula uli. Okay, yan ang tinatawag natin na pattern kasi inulit-ulit ang kulay na pula at puti. Yan, sabi naman ni Michi, tingnan mo rin itong aking medyas na paborito. May pattern din ito. Tingnan niya natin kung anong pattern na ginamit. Ito ay mayroong dilaw, berde, dilaw, berde, dilaw, berde na paulit-ulit. So, ibig sabihin yan ay tinatawag din na pattern. Dahil sa pattern, maaari itong maging disenyo. Okay? So, sabi kanina, maaaring ito ay hugis, maaaring ito ay number. Ala, teka. Wait lang ha, lumalabas yung ating sagot. Exit ko lang muna mga anak ha. Okay, tanggalin ko lang yung ating... Nakaano kasi siya, naka-automatic. Wait lang po. Okay, wait lang. Naka-automatic play yung ating video, yung ating PowerPoint. Wait lang po ha. Alright. Okay, wait lang ha. Tingin talaga pag live. Okay, exit ko muna mga anak ha. Okay, stop screen sharing muna ako. Tapos tatanggalin ko lang anak yung mga automatic play kasi makikita nyo kaagad ang sagot. Wala na tayong surprise pag ito ay nakita nyo na kaagad. Okay, clear timings, clear narrations. Okay, yan, ready na uli si Tutor Arlene. Share ko na ang ating screen. Alright, ayan. Tayo ay, okay, ayan, nakita na uli ang screen ni Tutor Arlene. Tayo ay nasa slide. Ayan. Sabi kanina, maaaring ito ay hugis, maaaring number, maaaring direksyon. Okay, di ba?
At kapag gumamit tayo ng mga bagay, hugis, direksyon, nagkakaroon ito ng disenyo sa mga bawat bagay. Okay, ngayon naman, tingnan natin ito mga bata. Ano nakikita nyo? Di ba nakikita nyo ay number. Gumamit dito ng pattern na number. So tingnan natin ito ha. Nakalagay dito ay 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Okay. 1, ilan ang dinagdag sa 1 para maging 3? Nagdagdag tayo ng 2. Tama po ba? Okay, ngayon naman, 3 plus 2, naging 5. Ngayon, yung 5, dagdagan din natin ng 2, magiging 7. Yung 7, dagdagan natin ng 2, magiging 9. Yung 9, pag dinagdagan ng 2, magiging 11. Yung 11, dagdagan natin ng 2, magiging ilan mga bata? Ito ay magiging 13. O yung 13, dagdagan ng 2. Gusto ko sa ating learners ko makikita ang tamang sagot. Ayun, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Marialyn, sabi ni G, sabi ni Tessie, ni Princess, ni Zephania, ni Lay, ni Rosette, ni Ezekiel, ay 15 daw. Tingnan niya natin kung tama ang inyong sagot. Alright, tama ang sagot ng aking mga online learners. Well done mga anak. Tama ang inyong sagot. Okay, meron na naman isa ditong pattern. Tignan nyo to ha. Okay, yan. Ang nakalagay ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano kayang susunod? Wow, napakadali lang nito. Sunod-sunod lang ang bilang, kaya ang susunod sa 8 ay, kung ang sagot mo ay 9, magaling. Tama ang iyong sagot. Sino nakakuha ng sagot? Okay, tingnan natin. Ayun, si Johan, si Roxanne, nakuha ang tamang sagot ni Annalisa, ni Gina, ni Carl, ni Royce. Tama. Okay, next naman. Ayan na, nakita nyo, gumamit tayo kanina ng kulay, ng bagay. Ngayon naman ay ng numero o bilang. Yan, ngayon marunong na si JC. Sabi ni Michi, tignan mo ang bracelet ko, JC. Mayroon din itong pattern. Sabi naman ni JC, wow, oo nga no? At ang ganda ng pattern nito. Sa iyo na lang yung isa, tig-isa tayo. Sabi ni Michi, wow, may friendship bracelet na sila. Ayan. So napansin nyo ba yung bracelet ni Michi? Mayroon din itong pattern. Kaya gumanda yung kanyang bracelet. Alright? Okay, next. Tingnan naman natin to mga bata. Tingnan ko kung kaya nyo sagutan ito ha. Wow, may tumubong mga dahon sa sanga. Okay, ito ay 2, 4, 6, 8, 10. Ano kaya ang susunod? Okay. Okay ba yung audio ni Tutor Arlene? Okay ba? Okay. Worry ko, baka hindi okay yung audio ko eh. Okay. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 10. Anong susunod? Nasabi ko na yung sagot. Anong susunod? Sabi ni Baby ay 12. Ang galing. Anong susunod? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. Sabi ni Marialyn, 12, 14, 16. Tama. Nag-skip counting tayo by 2s o nagdagdag tayo paulit-ulit ng tigda 2 sa bawat number. Ang galing ha. Palakpakan ang inyong mga sarili. Okay. Next naman tayo. Ayan. Ang ganda naman nito. Tingnan natin kung anong lalabas ha. Mayroon tayo happy face, heart. Ano kaya susunod? Happy face, heart. Ano kaya susunod? Happy face uli. Ano ang tatlong susunod? Okay, kung ang sagot mo ay heart, happy face, heart. Good job! Tama mga anak. Okay, diyan ay gumamit tayo ng mga bagay. Ngayon naman ay gumamit tayo ng kulay naman. Kulay ha? Tingnan nyo kung anong kulay yung lalabas. Anong kulay ito? Okay, meron tayong green, blue, green, blue ulit. Okay. Nakuha ba? Ang tamang sagot, nakita niyo yung pattern? Meron tayong green, blue, green, blue. Okay. Next naman, lagyan natin ito ng
Ayan, green uli. Lagyan natin ng direction naman. Direction, no? Meron tayong arrow right, arrow up, arrow left naman. So, ang pattern natin ay arrow right, up, left. Right, up, left. Ano kayang susunod? Sige, tingnan ko sa comment section. Anong susunod? Okay. Ayan. Kung ang sagot mo ay arrow right at arrow up, great job! Tama ang inyong sagot. Magaling, palakpakan ang inyong sarili. Ang galing-galing. Ayan. Next naman, talagang naiintindihan na. Tingnan natin to ha. Green, yellow, blue. Green, yellow, anong susunod? Blue. Tama? Okay, gumamit tayo ng bagay at kulay. Okay, next. Tingnan naman natin. Hello sa'yo, Berlin Angel. Uy, galingan mo sa test ha. Okay, meron tayong boy, girl, boy, girl, boy, girl. Nakuha ba? Ang dali lang, di ba? Okay, bigyan ng happy face ang mga nakakuha ng tamang sagot. Okay, ngayon naman, ihanda na natin ang ating self-learning module para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Buksan sa page 33. Tukuyin ang nawawalang kasunod sa ibinigay na pattern sa column A. Hanapin ito sa column B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Wait lang ha, para nag-brown out dito sa amin. Okay, humina kuryente. Okay, tingnan natin sa column A. Ito ha, meron tayong B, C, D, E, blank, G. Ano kayang susunod? Ito ba ay A, F, B, I, C, J? Ano yung tamang sagot? Tingnan natin sa comment section. Ayan, tingnan natin kung sino nakakuha ng tamang sagot. Hello sa'yo, Kristen Altea. Okay, sabi ni Babylin, ni Baby ay letter A, letter F. Tingnan natin kung tama. Okay, at ang tamang sagot ay letter F. Basahin natin. B, C, D, E, F, G. Okay, so sa inyong notebook, ang isusulat nyo ay letter A ha, hindi letter F. Kasi ang hinihingi ay titik ng tamang sagot. Kailangan marunong tayong sumunod sa panuto. Right? Okay, next, number 2. Ayan, tandaan nyo pa yung may 3 dimension ng mga hugis. Okay, meron tayong cube, cylinder, blank. Ano kaya ang tamang sagot? O, lagyan nyo ng number. Lagyan nyo na ng number 2. Anong sagot nyo sa number 2? Kung ang sagot mo ay letter C, cube, tama ang inyong sagot. Okay, so sa inyong kwaderno, ang isusulat natin ay letter C. Alright? Nakuha ba yung tamang sagot? Madali lang, di ba? Para lang tayong naglalaro. Okay, ito naman. Mga araw sa isang linggo. Lunes, Martes, Patlang, Huwebes. Anong kayang susunod? Lunes, Martes, Patlang, Huwebes. Sabi sa kanta, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7 araw, 7 araw, 7 araw sa isang linggo. Nasabi ko na yung sagot. Anong tamang sagot? Tama, si Princess. Letter B. Ito ay Miyerkules. Basahin natin ang sabay-sabay. Sumabay kayo kay tutor ha. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Okay, great job! Good job, Ana and Philip, Jen, Jonah, Lay, Merly, Isaiah, Philip Gray, Mary Ann. Tama ang inyong sagot. Okay, next naman tayo. Number 4. Okay, sa column A, ang nakalagay ay, sabayan niyo ako, 10, 20, 30, blank, 50, 60. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, anong inyong sagot? Sabi ni Ronalis kanina, okay, sabi ni Baby ay letter B. Sabi ni Rona, ni Marilu, ni Kristen Altea, ni Johan, ni Eileen ay letter B.
ito ay 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, so ang tamang sagot ay letter B. Alright? Okay, next na tayo. Number 5. Ang bilis ni Tutor Arlene. Oo nga, mga anak, kasi alam nyo, 4 na topic ang ating pag-aaralan ngayong araw. Okay. Next, meron tayong box, diamond, circle, box, blank, circle, box. Ano ang inyong sagot? O, lagyan ng number 5. Anong tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letter C, tingnan natin. Tama si Rona. Tama rin si Kurt. Tama rin si Marilu, si Christine Altea, si Lay, si Inocencio. Ang galing nga. Pati na rin si Yuri, Merly at Samantha. Okay, nakuha na ba yon? Para naman sa susunod na gawain, page 32. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat sa patlang ang nawawalang kasunod na bilang sa pattern. Kopyahin at sagutan ito sa inyong kwaderno. Okay, sabi sa panuto, kokopyahin nyo yan ha. So, kokopyahin nyo yung 1 to 5. Alright, pagkakopya, sasagutan. Hindi pwedeng sagot lang kasi ang sabi ay kopyahin. Tandaan, kailangan marunong sumunod sa panuto. Kasi alam nyo mga anak, kahit tama yung sagot nyo tapos hindi nyo sinunod ang panuto, considered wrong yon. Ibig sabihin mali pa rin kasi sa unang pagkakataon pa lamang, mali na yung iyong ginawa. Susunod tayo sa panuto ha. Nakalagay ay 3, 6, 9, blank, blank, 18, 21, 24. Okay, ano kaya ang susunod? Nagdagdag tayo ng 3 o skip counting by 3. So, ang tamang sagot ay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okay, nakuha ba ang tamang sagot? Kung nadadalian, pwede niyong balikan ang video na ito sa DepEd EdTech Facebook page. Okay? Next, number 2. Ay, kayang-kaya nyo rin to. Sisiw sa inyo to. Nakalagay ay 2, 4, 6, 8, blank, blank, 14, 16. Anong susunod? Nagdagdag tayo ng tigda 2 o skip counting by 2. So, ibig sabihin, ito ay 10, 12. Yan, basahin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nakuha ba ang tamang sagot? Okay, happy face para sa'yo. Okay, next. Number 3. Ika-3, ika-4, ika-5, ika-6, ika-7. Okay, ano yon? Nagsunod-sunod lang na bilang, di ba? So ano yan? Okay, ang susunod sa ika-6, syempre ay ika-7, ika-8. Alright, nakuha ba? Okay, next natin. Number 4, nakalagay ay Hunyo, Hulyo, Patlang, Patlang, Oktubre. Kantahin nga natin yung buwan sa loob ng isang taon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. Nasabi ko na ang sagot. At kung ang sagot mo ay Agosto at Setyembre, great job! Tama! Okay, next. Number 5. Nakalagay sa 5 ay AA, 2, BBB, 3, C, naging 4. So ano kayang sagot sa susunod nito? Meron na tayong A, meron na tayong B, C, ang susunod ay letter D. Kanina ay 4, so ibig sabihin 5 D. D. Ano susunod sa D? Siyempre ito ay E. So magiging ilan na E? 6. Okay, tingnan nyo mabuti ha, baka nalito kayo. Nakalagay 2 A, 3 B, 4 na C, 5 D, 6 na E. Alright? Yon ang pattern na ginamit. Okay, next na tayo. Sa gawain A, page 33. Anong natutuhan mo noon tungkol sa repeated pattern?
Yan. So ito yung maharahil itong natutunan mo dati. Ito ay isang bagay na paulit-ulit ayon sa karaniwang paraan. Maaaring ito ay hugis, kulay, direksyon, o bilang na paulit-ulit. So ngayon, natutunan mo na pwede itong maging hugis, maaaring kulay, maaaring direksyon, o bilang na paulit-ulit. Yun ang sinasabi nating pattern na. O ulitin natin. Sabihin nyo nga, sabay-sabay kayo. Pattern. Paulit-ulit. Okay? Na hugis, bilang, o kaya ay kulay, o kaya ay direksyon. Naintindihan po? Okay, next na tayo. Okay, naintindihan nyo na yun, ha? Yung pattern. Kung ano yung nawawala sa pattern. Ngayon naman, panibagong topic na tayo. Yan, nakaisa na tayo. Ito ay pangalawa na. Kasi kailangan natin tapusin. Next week kasi sa ibang schools ay fourth quarter na. Kailangan natin sumabay. Okay. Ngayon naman ay matututuhan mo ang pagbuo ng equivalent number expression gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Okay, magdaragdag daw at magbabawas. May napitas na 10 pirasong bayabas si Leo. 8 naman ang napitas na bayabas ni Edwin. Ibinigay ni Leo kay Edwin ang 1 pirasong bayabas. Alright. So itong 10 bayabas na to ay napitas ni, kanino daw? Kay Leo. Tapos ito naman ay nakapitas ng 8 bayabas si Edwin. Okay. Kanino mas maraming napitas? Diba mas maraming napitas si Leo? Kasi sa kanya ay 10. Kay Edwin naman ay 8. Ngayon, gusto ni Leo na parehas ang dami ng kanilang bayabas. Kaya naman, ang ginawa niya ay binawasan niya ng 1 bayabas yung kanyang 10 bayabas. Kaya naglagay ako dito ng X. At ibinigay niya ito kay Edwin. Ayun yung nadagdag na bayabas kay Edwin. Ngayon, ilan na lang ang bayabas ni Leo? Okay. Diba? 9 na lang ang kanyang bayabas. At ngayon, ilan na ang bayabas ni Edwin? Dahil nadagdagan ito ng 1, ito ay magiging 9 din. Ayan. So, parehas na sila ngayon ng dami ng napitas na bayabas. Ang bait naman ni Leo, diba? Gusto niya ay parehas sila ng dami. Okay, tingnan natin. 10, binawasan ng 1, ilan? Diba? Naging 9. Tapos, yung 8, nadagdagan ng 1, naging 9 din. Ngayon, sino kaya ang mas maraming napitas na bayabas? Ngayon na si Leo ay may 9 at si Edwin ay may 9 din na bayabas. Parehas na ba ang bilang ng kanilang bayabas? Opo, ang tawag natin dyan ay equivalent. Equivalent na lang. Equivalent expression na sila. Ibig sabihin ay magkasing dami. Equal na yung dami ng kanilang bayabas. Naintindihan ba yon? Kagaya nito yan. Okay? Nakalagay dito ay 8 plus 2 equals 10. Ano-ano ba ang equivalent expression ng 8 plus 2 equals 10? Ibig sabihin, pag sinagutan natin itong mga problem dito sa ilalim, yung mga number sentence, ang magiging sagot niya ay 10. Okay, sabayan niyo ko ha. 10 minus 0. Yung 10 daw, bawasan ng wala. Walang ibabawas. Ibig sabihin, 10 pa rin yan. Tama? Okay. 10 bawasan ng 11. O, ilan yon? 10 bawasan ng, 10 bawasan ng 11. Sorry. 11 bawasan ng 1. Ito ay 10. 12 bawasan ng 2 equals 10. 13 minus 3 equals 10. 14 minus 4 equals 10 na naman. 15 minus 5 equals ilan? 10 ulit. 16 minus 6 equals 10 na naman. 17 minus 7 equals 10 again. Okay, yan ang kanyang equivalent expressions. Pag sinabing equivalent expressions, pare-pareha sila ng sagot. Magkakaiba yung kanilang number, yung kanilang minuend at magkakaiba ang kanilang minuend at subtrahend, pero ang kanilang difference ay lahat 10. Okay? Sa pagsasama naman, sa pagpa-plus, magkakaiba yung kanilang addends, pero pag pinlas mo, yung sum na makikita mo na makukuha natin
ay pare-parehas din. Okay, nabubulol na si tutor. Ayan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. O, page 35. Open on page 35. Nakita na ba ang page 35? Okay. Bakit parang ang hina ng ano? Parang hindi pantay ang kuryente dito sa amin. Sana hindi mawala si teacher sa ating live. Okay. Ayan. Nakalagay sa gawain pagkatuto bilang isa ay 18 minus 7. Okay, 18 minus 7. O 18 minus 7. Ilan yon mga anak? Okay, 18 bawasan ng 7. Anong magiging sagot nyo? Ang sagot ay 11, di ba? Okay, yan ang sagot natin dito. Okay, yun naman, 11 plus 0. Ang sagot din ay 11. Yan ang sagot para rito. Ibig sabihin, ito ba ay equivalent expression? Opo o hindi po? So kung equivalent expression yan, ang gagawin natin ay isulat sa patlang ang salitang oo kung tama, hindi kung mali. Okay, so ibig sabihin sa number 1 ay opo. Ito po ay magkaparehas na expression o equivalent expression. Next naman, 11 minus 5, ilan anak? 11 bawasan ng 5. Okay, tingnan niya natin sa comment section. Okay, yan, tama kanina si baby. 11. Yan, sabi ni Eileen, opo, opo, opo. Ayan, sabi rin ni Sefanya, gagaling nga, tama ang sagot. Okay, so 11 bawasan natin ng 5. 11 bawasan natin ng 5, anong sagot? Okay, tingnan niya natin. Kung may sagot dito, ayun, sabi ni Sefanya ay 6. Okay. Ngayon naman, 5 plus 4. O sabi ni Rona, 6. 5 plus 4, ilan? 9. So, ibig sabihin, ito ba ay equivalent expression? Opo o hindi po? Okay. Sabi ni Christy kanina ay 9. Tama. So, ibig sabihin, hindi ito equivalent expression. Lalagay natin ay hindi. Okay? Next, number 3. 9 plus 7. Ilan mga anak? 9 plus 7. Okay, 9 plus 7 equals, ilan? Okay, anong yung sagot? Okay, tingnan natin. 9 plus 7. Okay, ilan mga anak? Ayun, may sumasagot to. 9 plus 7 equals, ayun, tama si Royce. Ito ay 16. Okay, ngayon naman, 17 minus 2. Ilan? 17 bawasan ng 2. Tingnan ko nga sa comment section. Okay, 17 bawasan ng 2 ay 15. Sabi ni baby, ni Kristen. Okay, 15. So, ibig sabihin, magkaiba sila ng sagot. Ito ay hindi equivalent expression. Okay? Hindi sila equivalent expression. O ngayon, alam nyo na, dun sa 1 to 3, di ba? Ngayon naman, sa 5, 6, 4, 5, 6, kayo naman ang magsasagot. Kaya nyo ba yon? Okay, mamaya balikan nyo yung module nyo para matakil pa natin yung dalawa pa nating lesson. Okay, sagutan na yan yung 4, 5, 6. Sabi ni Angelo, kayang-kaya daw niyang sagutan. Okay, page 35. Tukuyin ang equivalent number expression ng bawat pamilang na expression na nasa hanay A. Piliin ang tamang equivalent expression sa hanay B. Okay, sulat ang letra ng tamang sagot. Okay, hahanapin daw natin yung equivalent expression. Ibig sabihin yung pareho ng sagot. Yung sagot sa hanay A at yung sagot sa hanay B na magkaparehas. Okay, tingnan natin sa number 1. 21 bawasan daw ng 10. Ilan? Ang inyo bang sagot ay ilan mga bata? Okay, 21 minus 10. Ang sagot ay 11, di ba? Dito hahanap tayo dito ng 11 din ang sagot. Kagaya ng 7 plus 4 equals 11. Ibig sabihin, parehas sila ng sagot. Ayan, so ang sagot natin ay letter A. Kagaya ng sabi ni Baby, ni Angel, ni Celine, ni Bri Gabriel, ni Hazel, ni Ezekiel, ni Annalisa, ni Princess, ni Rona, ni Sefanya. Great job mga anak. Tama. Okay, next, number 2. 17 minus 17 minus 1 equals, anong sagot? 16.
O, hanap nga kayo dyan na ang sagot ay 16. Kung ang sagot mo ay E, 9 plus 7 equals 16, tama. So, sa number 2 ay letter E. Alright? O, nakuha na? O, ngayon naman sa 3, 4, 5, kayo ang magsasagot. Tingin ko naman nakuha na kagaya ni Jill, o. Tama ang sagot niya. Ni G, ni Hazel, ni Dime, ni Ronalis, ni Baby, ni Evelyn, ni Rona. Great job mga anak. At si Carl Nigel. Tama. Okay, next na tayo. Sagutan niyo yung hindi nasagutan ni Tutor Arlene, ha? Okay, page 35. Natutuhan ko ngayon tungkol sa pagdaragdag at pagbabawas ay malalaman ang equivalent number expression gamit ang pagdaragdag at pagbabawas. Okay? So, pwede niyong balikan yan, ha? Pwede niyong kopyahin yan para sa inyong module. Ayan, nakaraos na tayo sa week 7. Ngayon naman ay week 8. Meron din tayong dalawang topic para sa week 8. Ito ay pagkilala at pagkilala ng mga pattern sa pag-compose. Okay? Pag sinabi natin pag-compose, pagsasama. At sa pag-decompose ng bilang gamit ang pagdaragdag. Yung pag-decompose naman ay paghihiwalayin natin. Ulitin natin, ha? Pag sinabi natin pag-compose, pagsasamahin. Pag-decompose, paghihiwalayin. Okay, papakita ko sa inyo ngayon. Okay, tingnan nyo to, ha? Niregaluhan si Argel ni Kuya JC ng 6 na isda. Okay. Nais ilagay ito ni Argel sa dalawa niyang aquarium. Ilan kaya ang isda na ilalagay niya sa bawat aquarium? Ayan, dalawa daw ang kanyang aquarium. Aquarium A at aquarium B. Parehas walang laman, di ba? Nais ilagay dyan ni Argel yung kanyang 6 na isda. Tulungan natin siya, ha, sa iba't ibang paraan. Okay, una, solution number 1. Ayan, naglagay si Argel ng 4 na isda sa unang aquarium. At sa pangalawang isda ay sa pangalawang aquarium ay 2 isda. Ibig sabihin, 4 plus 2 equals 6. Okay? So, yung 6 ay kanyang i-decompose. Pinaghiwalay niya. Yung isa ay 4, yung isa ay 2. Pag pinagsama ito ay 6. Yan ang decomposing, ha? Pinaghiwalay. Okay, maaari rin naman ganito. 2 sa isang aquarium at 4 naman sa isa pang aquarium. So, ibig sabihin, ito ay 2 plus 4 equals 6. O pinaghiwalay niya yung 6 sa 2 at 4. Alright? Naiintindihan ba? Madali lang yan, mga anak, ha? Okay, next. Ito naman. Ang ginawa niya ay 3 sa unang aquarium, 3 uli sa isa pang aquarium. So, ibig sabihin, 3 at saka 3 equals, ilan lahat yon? 6 pa rin, hindi ba? Okay, ngayon naman ang ginawa ni Argel, ganito kaya gagawin niya. Isang 1 at saka isang 5. Okay, 1 at saka 5, ilan lahat yon? 6 pa rin, di ba? Okay, next naman, sa ikalima naman, ginawa niya, yung isa ay 5, yung isa ay nilagyan niya ng 5, at yung isa naman nilagyan niya ng 1. Ilan lahat yon? 6 pa rin, okay? At sa isa naman ginawa niya, inilagay niya lahat yung 6 doon sa isang aquarium, at doon naman sa isang aquarium ay wala. Pagsamahin natin yon, 6 plus 0 equals 6 pa rin. Okay, kung paghihiwalay niya ito ng equal, magiging ito ay tig-ilan dapat kung pantay ang hati na gagawin niya. So, dapat ito ay 3 at saka 3. Alright? Naintindihan po? Okay, ngayon naman, paano ba ginawa ni Argel yon? Ganito yan, mga bata, ha? Di ba meron siyang 6 na isda? Okay, mag-umpisa tayo sa 6 bilang aden. Okay, sulat natin yung 6 bilang aden. Mamaya gagawin niya sa isa sa inyong gawain sa pagkatuto. Tapos, dagdagan natin ng 0. Mag-uumpisa tayo sa 0. 6 plus 0 equals 6 pa rin, di ba? Okay, ngayon naman, yung unang aden, bawasan natin ng 1. So, yung 6 ay magiging 5. At yung pangalawang aden, lalagyan natin ng 1. Dadagdagan ng 1. So, ibig sabihin yan ay 1. 5 plus 1 equals 6. Yan, makikita nyo mga bata.
lahat ng sum o lahat ng sagot na makukuha natin, dapat ang sagot ay 6. Alright? Okay, 5 minus 1, 4. 1 plus 1, 2. Okay, anong sagot? 6 pa rin. Nakuha nyo ba mga anak? O ulitin natin ha. Sa unang addend, magbabawas tayo. Sa pangalawang addend, magdadagdag tayo. Okay, lagyan natin ng symbol. Sa unang addend, magbabawas. Sa ikalawang addend, magdadagdag. Alright? Next, 4, bawasan natin ng isa. Ito ay 3. 2, dagdagan natin ng isa, equals 3. Ngayon ay pagsamahin natin. 3 plus 3 equals 6. Okay? O kung nahihirapan, pwede niyong balikan uli yung video ni Tutor Arlene, ha? Okay, next naman. So meron na tayong 3. Bawasan uli natin ng isa. Okay, so ang 3 ay magiging 2. Ang 3, dagdagan natin ng isa ay 4. Ilan lahat yan mga anak? Ito ay 6, alright? Next naman, o yung 2, bawasan natin ng 1. Ito ay magiging 1. Yung 4, dagdagan natin ng isa, magiging 5. Okay, 1 plus 5 equals 6. Alright? Yung 1, bawasan natin ng isa, magiging 0. At yung 5, dagdagan natin ng isa, magiging 6. At ito ay 6 pa rin. Okay, nakuha ba ang tamang sagot mga anak? Great job! Okay, palakpakan ang inyong mga sarili. Pwede nyo balikan ha kung nalilito pa kayo. Okay, kagaya rin yan ito. I-decompose uli natin ang 6 na isda. 6 plus 0 equals 6. 5 plus 1 equals 6. Decomposing yung ginagawa natin ha. Pinaghihiwalay natin. 4 plus 2 equals 6. 3 plus 3 equals 6. 2 plus 4 equals 6. 1 plus 5 equals 6. 0 plus 6 equals 6. Alright? Nakuha ba ang tamang sagot? Okay, kunin na natin ang ating self-learning module. Buksan sa pahina 37. Tama ba tayo? Page 37. Suriin mabuti ang mga pattern na nasa column B. Tukuyin ang hindi kabilang sa equivalent expression ng bilang na ibinigay sa hanay sa column A. Okay. Ayan, meron tayo ditong number sa column A. Sa column B naman ay may mga pattern. Alright? So, titingnan natin kung alin ang hindi equivalent niya, ha? Okay, number 6. Hahanapin natin kung alin dyan yung mga 6, okay? 0 plus 6 equals, anong sagot? 6. 1 plus 5 equals 6. 2 plus 4 equals 6. 3 plus 3 equals 6. 4 plus 3 equals 7. So, ibig sabihin, yung 4 plus 3 ang hindi kasama. Okay? So, yun ang inyong magiging sagot. Nakuha ba? Okay, sige nga. Para sa number 2, 18. Sige, sagutan nyo yan mga bata. Kayo naman na magsagot. Tingnan ko kung tama ang inyong sagot. So, hanapin nyo dyan kung alin ang hindi kasama sa equivalent expression. O, sige, go, go, go! Shout out muna tayo kay Rainer, kay Lay, kay Janeline, kay Johan, kay Reyna. Okay, nakuha na ba ang tamang sagot? Tingnan ko nga. Okay, ang sabi ni Eileen, ni Anna, ni Evelyn, ni Annalisa, ni Princess, ay 16 plus 3 equals 19. Kaya hindi daw yun ang kasama. Tama, tingnan niya natin. 18 plus 0 equals 18. 17 plus 1 equals 18. 16 plus 3 equals 19. Wow, ang galing. 15 plus 3 equals 18. 14 plus 4 equals 18. Ibig sabihin, ang hindi kasama ay 16 plus 3.
Tama. So nakita ko na naintindihan nyo na kung ano ang gagawin sa gawain sa pagkatuto bilang isa. O ngayon naman, sagutan nyo ang number 3, 4, at 5. Okay? Hindi natin natatapos kasi meron pa tayong iba pa. Overtime na tayo mga anak. Okay, so kayo na magsasagot ng 3, 4, 5, at 6. Alright? O next naman, ngayon ay maaari mo nang subukang lumikha ng mga pattern sa pamamagitan ng pag-compose at pag-decompose gamit ang mga sumusunod na mga bilang. Okay, sa unang bilang, meron tayong 12. Okay? Meron tayong 7. Meron tayong 17. Meron tayong 10. At meron tayong 5. Okay? O ngayon, sagutan natin yung 5. Yung 12, 7, 17, 10 kayo magsasagot ha. Yung 5 ang ating sasagutan. Alright, ang sabi ko kanina, kung ano yung binigay na number, yun ang ilalagay natin na unang addend. Okay, so meron tayong addend na 5 plus, mag-umpisa daw tayo sa 0 equals. 5 plus 0 equals 5. Okay? 5 bawasan ng isa equals 4. 0, dagdagan ng isa, 1. Diba sabi, bawas, dagdag. Okay? 4 plus 1 equals 5. 4 bawasan ng isa equals 3. Alright? 1 dagdagan ng isa equals 2. Yan, so ang sagot ay 5 pa rin. 3 bawasan ng isa ay 2. Okay? 2 dagdagan ng isa ay 3. So, pag pinag-plus natin yan, 5 pa rin. 2 bawasan ng isa, 1. 3 dagdagan ng isa, 4. 1 plus 4 equals 5. 1 bawasan ng isa, 0. 4 dagdagan ng isa, 5. Okay, so 0 plus 5 equals 5. Okay, naintindihan po ba? Ganyan ang gagawin nyo ha para sa number 12, 7, 10, 17. Alright, ang nasagutan lang natin ay 5. Okay? Next tayo ay, anong natutuhan mo tungkol sa pag-compose at pag-decompose gamit ang pagdaragdag? Yan. So noon, ano yung natutunan mo noon? Ito ay isang bilang na maaaring buuin sa iba't ibang kombinasyon na bilang gamit ang pagdaragdag. O di ba? Iba-ibang number combination, tapos yung sum natin or yung minimum, yung ating difference ay pare-parehas pa rin ang sagot. Yon ang ating equivalent equation o equivalent expression. Okay? Next ay, natutuhan mo naman ngayon. Okay, so ito yung maaaring nadagdag sa iyong kaalaman na ang isang bilang ay maaaring magkaroon ng dalawa o higit pang pagdaragdag na kombinasyon. Makukuha ang mga kombinasyong ito sa isang bilang sa pagsunod sa tularan o pattern sa pagbubuo at paghihiwalay. Okay? O ngayon naman, tingnan natin ito. Yan, ito pa isa nating topic. Ang dami nating napag-aralan, pang-apat na topics na to. Pagpapakita at paghahanap ng nawawalang bilang sa pagdaragdag at pagbabawas. Okay, tingnan natin to ha. Tandaan nyo pa yung pamilang na pangungusap. Okay, may nakalagay na n. Ibig sabihin ng n ay unknown number. Yun ang ating hahanaping sagot. Nakalagay ay 8 minus n equals 5. Gamit tayo ngayon ng blank. 8 minus blank, yung n, ginawa kong blank, equals 5. Okay? So, meron tayo ditong 8. Ayan, 8 na lapis. O ngayon, 8 bawas, para makuha natin ang tamang sagot, yan, di ba, meron tayong given number na 8 at saka 5. Pwede nating ibawas ang 5 dito sa objects na ito. So, bawasan natin. 1, 2, 3, 4, 5. At ilan ang natira, mga anak? May natirang 3, di ba? So, yan ay, i-check natin kung tama tayo. 8 bawasan ng 3 ay 5. Okay, so ibig sabihin, tama ang ating sagot. Okay, naintindihan po? Okay, another example. Okay, another example is n plus 6 equals 10. Okay, ngayon, yung n i-substitute natin ng blank para alam natin kung alin ang nawawala. Blank plus 6 equals 10. Okay, gamit ako ng objects. O, nakain ba kayo ng carrot? Sa panahon ngayon, kailangan natin yan para malinaw ang ating mga
magagandang mata. Alright. Meron tayong given na 6 at saka 10. Okay, para man natin malaman ang sagot, yung kaunting number, yun ang ating ibawas. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, may natirang ilan? 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, ang nawawalang number ay 4. Tingnan natin kung tama tayo ha. 4 plus 6 equals 10. Ibig sabihin, tama ang ating sagot. Okay, nalilito pa ba? Another example. Okay, ito naman ha. 18 minus n equals n. Substitute natin ang blank. 18 minus blank equals 10. Okay, so bawas natin yung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan ang natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang tamang sagot ay 8. I-check natin kung tama. 18 minus 8 equals 10. Okay. Kuha ba ang tamang sagot? Okay. Palakpakan ang inyong mga sarili. Tamang sagot. Yan, nakikita ko sa comment section. Salamat sa inyong mga pagsagot. Medyo hindi ko nababasa kasi kailangan natin itong tapusin. Okay. Ngayon naman, buksan natin sa page 39. Page 39. Okay, ngayon naman ay page 39. Tukuyin ang nawawalang bilang o value sa isang pamilang na pangungusap na nasa hanay A. Hanapin ang tamang sagot sa hanay B at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Yan. Hanapin lang natin yung nawawalang bilang, yung equivalent ng n. Okay. 11 minus 7 equals n. Okay, ano kaya yon? 11 bawasan ng 7. Okay, tingnan ko nga ang sagot sa ating comment section. Go! 11 minus 7. Ilan ang matitira? Okay, may sagot na tayo. Sabi ni Jersey, ni Evelyn, ni Princess, ni Samantha, ni Ezekiel, ni Jillian, at ni Hazel ay letter. Anong tamang sagot? Number? Ilan? Anong sagot nyo? Letter ano? 11 minus 7. Ilan ang matitira? Ilan matitira? Okay, yun. Naantay ko yung mga sagot. Kung tama, meron tayong matitirang 4. So, ang sagot dito ay letter E. O, sabi sa direction, isulat ang titik ng tamang sagot. Baka ang isulat nyo 4 ha? Okay, so titik. Okay, next. 6 plus n equals 9. Okay, anong sagot? Ilan ang itadagdag sa 6 para maging 9? Go! Sabi ni Alexander, sabi ni Sofia, ni Charles, ay magdaragdag daw tayo ng D. 3. Tama ang inyong sagot. Tama mga anak? Okay, next naman ay number 3, 4, 5. Kayo na magsasagot mga anak ha. 3, 4, 5. Sagutan nyo na yan. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Buksan sa pahina 39. Okay. Ibigay ang nawawalang bilang o value ng n. Okay? N minus 10 equals 5. Pagka minus na ganyan, pwede natin itong pagsamahin. Okay? So, ibig sabihin, 10 dagdagan ng 5, ang sagot ay 15. Okay? 15 minus 10 equals 5. Diba? Okay, next naman. 16 minus n equals 10. 16 bawasan daw ng 4 lang, anong sagot? Okay, ilang ibabawas? Ibig sabihin yung 16, bawasan mo ng 10, yun ang magiging sagot mo dito. 16 minus 10 equals 6. Alright? Next, n minus 5 equals 8. Pag nakita mong ito nawawalang n, ito ang pagpaplasin mo. 8 plus 5 equals 13. Check natin kung tama. 13 minus 5 equals 8. Okay, so ibig sabihin, tama ang ating sagot. Alright? Next. Number 4, 5, 6. Kayo na ang magsagot mga anak ha, dahil tayo ay overtime na. Okay. Gawain sa pagkatuto bilang 2, page 39.
Bumili ka daw ng 12 pirasong candy sa tindahan. Napansin mo yung 5 bulok. Bulok na yung candy. Kakainin mo ba yon? Syempre, hindi kasi sasakitan siya mo, pwede kang magkasakit. Aalisin mo ba to? Syempre naman. So, tingnan natin anong mangyayari. Meron kang 12 na candy o lollipop, binawasan natin ng 5. Ayun nga naman, bulok yung 5, Ayan, tanggalin natin yung 5. Ilan ang matitira? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na natira. Ibig sabihin, 12 minus 5 equals 7. Okay? O kaya naman, sa pagdaragdag, ito ay magiging 7 plus 5 equals 12. Alright? Yan ang kanyang equivalent. Ayun yung kanyang kabaliktaran naman. Okay? Pero ang magiging sagot mo dyan, anak, ay ito. Okay? So, yan ang ating sagot para sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Okay? Naintindihan po ba? Alright. Okay, ngayon naman, ito ang ating mga batang may matgaling at matlikhaing kamay. Ayan, sila, Liam Matthew 30. Okay, si Samantha at si Liam. Okay, yan ang ating mga may matikhaing kamay. Si Vincent at si Jersey, si Maria Roxette, at si Princess Lian. Okay? Para sa inyong mga picture, pwede kayong mag-upload habang nakikinig kay Tutor Arlene. I-upload ito sa EVK by Teacher Arlene Facebook page o kaya naman i-upload sa inyong Facebook account. Lagyan lamang ito ng hashtag na Tutor Arlene. Dapat ito ay nakapublic para makita ni Tutor. Okay, mag-subscribe na po sa ating YouTube channel, Teacher Arlene, para sa iba pang mga aralin. Okay, magkita-kita rin tayo sa inyong mga telebisyon. Kasama ko si Ma'am Shane para sa Aralin Panlipunan 2 tuwing Wednesday at bukas, Sabado, 9:15 to 9:10 ng umaga. Yan, sa iba't ibang channel at ang ating DepEd EdTech itulay ay mapapanood nyo sa DepEd Philippines, DepEd tayo, DepEd EdTech Unit Facebook page at sa YouTube naman ay sa DepEd EdTech Unit at sa DepEd TV Official YouTube channel. Okay? Maging matanong at matiyaga dahil upang ikaw ay maging mathusay, matinik at matalino dahil matdali at matsayang matuto kasama ang inyong matsayahing tutor, si Tutor Arlene. Magkita-kita ulit tayo sa Wednesday para sa MTV2 at sa susunod na Friday para sa Math 1. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. For comments and suggestions, please email us at edtech@deped.gov.ph. Susunod natin si Tutor Sherwin. Okay, paalam! Pasensya na, overtime tayo. Dami nating lessons. Bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating itulay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!